Hi guys, for today's video, ito ang continuation ng ating naunang video, yung Australian visitors. Kasi for today's video, dito naman natin sila dinala sa Estrella Falls. Etong Estrella Falls ay makikita nyo na sa mga previous vlogs ko. Ang daming beses na natin nakapunta rito. Dito natin sila dinala kasi for sure magugustuhan nila dito. Bukod sa malamig ang tubig, maganda pa yung tanawin and peaceful. Talagang nakaka-relax. So ayan, dumating na kami dito, nakadalawang sasakyan kami. Isang van and isang pick-up, kasama rin yung mga unding na yan, yung mga nakikita nyo yan, yung paggalagala, yan, kasama yung mga unding na yan. Yan yung mga kasama namin ni Mama sa pick-up. Then, yung family ni Yaya, isang buo van yung kanilang service. So, nakarating na kami dito after 1.5 hours na travel from Puerto Princesa. And ayan nga, kitang-kita nyo yung mga pamangking ko, nagbibit-bit dyan, mga pakitang tae. Kala mo talaga totoo. Ayan, tinan mo si Bella. O talaga madam na madam. Sunod-sunod lang sa mamo niya. Wala talagang binibit-bit. Dapat yan binibitin pati warik eh. So ayan, papunta na kami dito ngayon sa entrance. Yung pagbabayaran kasi may bayad ang entrance dito. And pati yung mga cottages meron din. So bibilangin kung ilan yung mga kasama namin lahat. Pati nga pala parking may bayad pagka personal mo yung sasakyan. Pero pagka naka-rent kayo ng sasakyan, walang bayad. So guys, habang inaasikaso namin ni Mama yung mga babayaran sa entrance and sa mga cottage, ayan sila, hinihintay nila kami and sabi ko sa kanila, welcome sa Estrella Falls. And hindi na nga pala kami nagluto ng mga babaunin namin for today's video. Dumaan na lang kami sa Chowking bago kami pumunta rito and yun na lang yung kakainin namin. So ayan, nauna na akong maglakad kasi bida-bida ako eh, parang Jollibee. Hindi, ayan. Kasi ang babagal nila maglakad. Ayun na naman si Madam Bella, oh. Tignan nyo, oh. Nasa tabi ko na naman, oh. Pahay-hay pa, oh. Kita mo. Kala mo naman talaga. Hindi, kasi i-guide natin sila kung saan sila dadaan. Hindi para rin kasi nila alam yung lugar and first time nila. So, nakababa na nga tayo. Ayun na yung si Bella ngiting-ngiti kasi gusto nang maligo niyan. Pero hindi pa natin alam ang gagawin kung kakain ba muna or maliligo na muna. Kasi napagod pa sila bumaba. Kaya pahipahinga muna tayo. Ikot-ikot muna tayo dito. Although hindi naman namin to first time, pero yung mga bisita namin first time nila dito, kaya pinapil muna namin sa kanila yung tubig and tuwan-tuwa sila kasi sobrang lamig. So ayan na sila, oh. Ini-enjoy at finifeel na nila yung malamig na tubig. Kailangan lang nila mag-ingat kasi madulas yung mga bato dyan. And yun nga lang yung video ko guys nung nag-Estrella Falls kami. Ito, kinabukasan naman to. And si Madam Bella na naman yung bida. Ayan. Papunta na naman kami niya sa floating cottage. Ang ginagawa namin yan, nauna kami kasi isa lang yung service namin this time. Yung pick up lang namin, kaya nakadalawang balik yung pick up namin para sunduin naman sila Yaya. Kami yung first batch, then sila Yaya and si Mama yung second batch. So dito kami, waiting game is on. And ayan si Madam Bella, pasilip-silip dyan sa mga cottages kasi sabi nung aming bankero or yung magga-guide sa amin later, pwede na raw kami tumambay dun sa cottage para may mas mauupuan kami na mas maganda and makakapag-relax kami habang nag-aantay kami kila Mama. Kasi hindi rin biro yung pag-aantay namin dun sa initan and marami ding dumadating na mga bisita and nahaharangan din namin sila. Kaya siguro pinapunta rin kami dito sa floating cottage na i-rent namin para dito na kami mag-antay kala Mama. And nandito na kami sa loob ng floating cottage. So ayan, nagbibideo-video lang ako dito habang naghihintay kala Mama. So ayan na sila Raquel, si Yana, si Bella na yung kasama ko dito. Pinaghintay namin dun si Rain sa taas para makikita siya ni Mama, nila Mama, para i-guide niya rin sila Mama papunta rito sa floating cottage. Kasi wala pa sila, ang tagal nila, almost 1 hour na kami naghihintay sa kanila. Kaya siguro pinalipat rin kami dito para dito na lang sila hintayin. And here guys, I'll show you kung anong baon namin today. Ayan, meron tayong adobo, pork and chicken adobo yan, barbecue, and ayan, yung pritong tuna para kay tita kasi kay Yaya Aura kasi gusto niya yan. And bumili rin ako ng mangga para sa kanya. Ayan, binabalatan na ni Ate Raquel para pagdating nila, aalis na kami. And pagdating namin dun sa sandbar, kakain na kami. So yan lang yung dala namin, konti lang. And may soft drinks lang kami and water dyan. So that's it. And at last, dumating na sila after 1 hour and most and more ng paghihintay namin. Ayan, dumating na sila sa wakas. And ayan na sila, pababa na sila. So, papunta na kami sa floating cottage niyan. Dahil sila lang talaga yung inaantay para makapunta kami doon sa sandbar. High tide na rin talaga kasi tanghali na ito, mga 12:30 na or
12 ito, hindi ko na matandaan kung anong oras. Na-late sila kasi Sunday today, so nag-church pa sila yaya bago kami pumunta rito sa floating cottage. And that's why medyo late sila nang dating. Pero okay lang, mas maganda kasi high tide na nga. Ang cons lang ng pagiging high tide na pagpunta namin is hindi namin maaabutan yung sandbar. Maganda sana kung maaabutan namin yung sandbar para may lalakad-lakaran kami and pipicturan na sandbar. Pero all in all, okay pa rin naman itong experience na ito. At least na-try pa rin nila yung floating cottage dito sa Puerto Princesa. Sana sa next na punta nila is yung maabutan nila yung sandbar. Ngayon kasing punta nila, hindi nila naabutan eh. So next time na lang, try again next time. Ayan, papunta na nga kami dun sa floating cottage. Ginaguide na namin sila kung saan ang daan papunta sa floating cottage. Good for 15 packs yung kinuha kong floating cottage. Pero dahil ang lalaki nila, nagmukhang maliit sa kanila yung good for 15 packs na floating cottage. Dapat pala yung kinuha ko yung 20 plus and more na floating cottage para malaki-laki and para maluwag kami. Ito kasing mga kasama namin, if you guys don't know, is mga 6-footer sila, kaya talagang ang lalaki nila. And yung mga normal sa atin na size is sa kanila nagmumukhang maliit. So kailangan pala ang kinuha ko is yung malaking floating cottage. Actually, nagbigay na nga ako ng ng palugit na 15 na, kahit alam kong konti lang kami kasi nga alam kong malalaki sila, kaya nagbigay na ako ng adjustment ba, pero maliit pa rin pala talaga. So next time I'll do better. And for now, yun na lang muna ang nakayanan natin, and mukha namang nag-enjoy din sila kahit papano. And hopefully nga nag-enjoy sila, pero yun lang naman ang tingin ko. Kaya yun lang. Napansin ko lang dito sa mga pinsan kong ito, hindi sila masyadong mahilig sa dagat. Hindi kagaya ko na mapasaan man yan, dagat, ilog, falls, or kahit saan, basta liguan, basta outing, go na go tayo dyan. Kaya mayat maya may sipon at ubo tayo. So ayan na nga, nakarating na tayo dito sa may floating cottage na pinaparkingan. Mostly dapat makikita namin yung sandbar dyan, pero unfortunately dahil nga high tide kami nakarating, hindi na namin naabutan yung sandbar. So ayan, kasi mataas na yung tubig. Pero kung maaga-aga sana kami nakapunta, mostly may lalakaran kami dyan. And dahil nga tanghali na, gutom na ang lahat, so kain po tayo, kainan na. And yun lang guys, thank you for watching. See you on my next vlog.